Boss, tingnan mo tong post na to. Buyer daw siya. Tapos gusto na niyang iwanan yung ahente niya. Mag-i-email lang daw siya. Tapos iiwanan na niya. Ganun lang ba kadali yun? Hindi ganun kasimple yun. Yung mga buyers may pinirmahan silang kontrata. Tinatawag itong Buyer's Representation Agreement. Ito yung kadalasang misconception ng mga home buyer tapos hindi naman na-explain ng ahente kung ano yung pinipirmahan nila. Grabe, hindi pala basta-basta na pwede ka lang mag-email tapos na. Tama, may expiry date yan. Usually ilang buwan. And meron siyang holdover period. Ito yung kapag pinakita ng ahente, ng dating ahente, yung bahay na binili nila, yung dating ahente na yon may be entitled dun sa commission sa property na yon. So parang lease agreement pala siya. Merong expiry date yung kontrata. Exactly. Kailangan ng proper cancellation form. Hindi lang buyer ang pipirma, kundi pati ang agent and ang kanyang broker of record. Hindi pwedeng isa lang ang mag-decide na mag-cancel. So, ibig sabihin, discretion pa rin pala nung brokerage kung papayag sila. Correct ka dyan. Yun yung hindi alam ng maraming buyers. Pero, naaayos naman yan basta may proper communication. Sabihin mo lang na ayaw mo nang ituloy yung kontrata and magpipirma naman yung mga yan, yung ahente at saka yung kanyang broker ng mutual release. So ano yung dapat gawin ng mga buyers bago sila pumirma ng susunod nilang kontrata? Simple lang yan. Bago ka pumirma ng Buyer's Representation Agreement, alamin mo muna or tanungin mo yung ahente gaano katagal yung commitment period and kung may holdover period din siya. And lastly, ano yung proseso kung gusto mo nang cancelin yung kontrata?